Araw sa inyo mga boss, isang mabilisang pag-aayos lang po dito sa ating motorcycle na TMX, kung bakit po namamalya ito at maitim ang spark plug at malakas sa gasolina. So atin po itong titignan. So ito nga po mga boss, atin po nga iisa-isahin kung bakit po ganito ang naging kondisyon ng ating motor, kung bakit po napakalakas sa gasolina at minsan pagka binibigyan natin ng gasolina ay namamalya, at una po natin titingnan dito ay ang ating spark plug, dito po natin malalaman kung ito po ay talagang sobra-sobra ang supply ng kanyang gasolina, so ito po, yan, kung makikita nyo po, yung spark plug napakaitim po, yan, at saka namamasa-masa po siya, so indication na talagang malakas po siyang humigop ng gasolina. So atin po itong titingnan at atin pong iisa-isahin kung ano po ang naging sali o problema talaga nitong ating motorcycle, So una po, binuksan natin ang spark plug, tinignan natin, basa po siya at maitim, So susunod po natin titingnan itong ating carburetor, bubuksan po natin itong pinaka-bowl niya at titingnan po natin kung gaano po karami ang nasa bowl. So yan po mga bossing, kung atin pong mapapansin, dito po sa ating bowl ay napakarami pong laman ng gasolina, so indicate na talaga pong medyo malakas po sa gasolina ang ating motor dahil po sa napakarami pong laman ng ating bowl, so maaari pong kaya po pumapalya nalulunod po siya sa gasolina, So yan po ang ating titingnan kung bakit po napakarami ng gasolina dito sa ating bowl. So atin pong ibabalik muna itong gasolina dito sa ating tangke at titingnan po natin itong float valve, Ito po yung float valve na tinatawag, yung para po siyang pin na nag-hold sa gasolina, Yan po, yan, yung nasa loob na yan.
So atin pong bubuksan ito at tatanggalin at titingnan po natin ang kanyang float valve, no. So tatanggalin po natin ito at palitan na rin natin kung maaari, no, kasi yan po talagang nag-hold sa gasolina kung bakit po napakaraming ah, ah, gasolina sa ating valve, no. Yan po ang nagkokontrol sa dami ah, ng gasolina na nanggagaling sa tangke, no. So kailangan po nating palitan na rin ito. So ito po yung sinasabi nating float valve na kung bakit po napakaraming gasolina sa ating bowl. So yan po yung float valve na tinatawag. Yan po yung parang bigas lang, kung kasi laki ng bigas, ano. Yan po. Maaari pong yung spring ito ay medyo mahina na. Yan po yung spring na yan sa ibabaw, yan po. Yan. Medyo mahina na rin po yan. At yung rubber din po dito sa bandang ilalim, meron na rin pong kanal, no. Parang nagkaroon na rin po siya ng leeg, no. So dyan po dumadaan ng gasolina. So kung bakit po hindi niya nakokontrol ang pagdami ng gasolina. So atin po papalitan ito. So ito nga po mga boss, ano, ito po yung ating bagong float valve, no. Yan po yung ating ipapalit dito sa ating luma, no. So kailangan na po talaga natin palitan ito dahil po meron na rin po siyang mga damages, ano. Meron na rin po siyang yung nga po leak dyan sa kanyang goma, no, kung saan po dyan po dumadaan ng sobrang gasolina kung bakit po napupuno ang kanyang bowl, no. So atin po papalitan ito. At after po natin na palitan ito at may balik dito sa carburetor, so atin pong ikakabit muna ito dito sa ating carburetor at susubukan po natin kung gaano po karami o kung anong dapat na dami dito sa ating valve, no? Kasi po titignan po natin kung ano po ang difference ng luma at sa bago, no. So nakita po natin kanina doon sa luma ay napakarami pong laman ng gasolina diyan sa valve, no. So dito po sa bago ay atin pong titingnan kung gaano po karami ang dapat na dami na gasolina dito sa ating valve. So atin pong ikabit muna ito.
So yan na nga po mga boss, ano, kung mapapansin niyo talaga pong kung anong difference ng bago sa luma, no, talaga pong yung bago na-control niya, no, medyo nabawasan ng konti yung gasolina. So yan po ang napakalaking difference ngayon doon po sa ating luma, no. So makokontrol na po na maganda at makapagbibigay na po ng magandang hangin diyan po sa loob ng ating carburetor. So hindi na po siya ganong kalakas kumain ng gasolina, o hindi na siya nalulunod katulad ng pagpapalya-palya at pag itim-itim ng ating spark plug. So maganda pong sinyalis po yan sa ating bagong float valve, no. Maganda po ang naibigay na gasolina. So atin pong susubukan uli at lalagyan po ng gasolina at atin pong papanda rin ito. Kanya po mapos na kung inyong mapapansin na wala na po ang kanyang pagpapalya habang binibigyan po natin itong gasolina. So yan po magandang indication na talaga po natukoy natin ang problema nito. So ulitin po natin ang gasolina, bigyan po natin ulit.
Dating pong buksan uli itong ating spark plug kung ano po ang naging itsura nito ngayon dito po sa ating bagong inilagay na float bulb. Kung ito nga po ay talagang nabawasan ng pag-itim o talagang pong maganda na ang sunog nitong ating spark plug. So tingnan po natin ito. Ito na nga po mga boss, kung hindi po mapapansin ang ating spark plug ay nabawasan na po ang pamasa-masa at hindi na po ganun kaitim ang kanyang sunog, no? So ito po ay magandang indikasyon na talaga pong effective po ang ating pagpalit ng ating float bulb. So yan po ang magandang resulta po dito at maaari pong tumipid na rin po ito sa gasolina dahil po sa hindi na po siya ganun na namamasa at sobrang itim ng kanyang sunog dito sa ating spark plug. So ibalik na po natin ito. So yun nga po mga boss, ating pong nasolusyonan itong ating problema. So sana po nakatulong ako sa inyo at kung ganyan po ang naging problema ng inyong motor, medyo sobrang itim na rin po ng kanyang spark plug at kung minsan namamalya-malya po ang problema po na itong float valve, no? So yan po minsan talagang nagbibigay na nagkukontrol ng ating gasolina dito sa ating carburetor. So yan po, marami pong salamat sa inyo at sana po nakatulong po dito sa ating simpleng video dito sa ating motorcycle. So marami pong salamat sa inyo at God bless.